Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Halos nanginig ang karamihan matapos lumabas na naman sa isang one-on-one exclusive interview itong si Wilfredo Gonzales, kung saan nilantad niya ang kanyang panig at syempre nagmukhang kawawa si Gonzales at ang siklista abay nagmukhang siya pa ang may kasalanan at naging punot dulo ng lahat. Pero hindi ito lumusot sa mata ng iba nating kababayan, lalo na kay Attorney Fortune. Ito nga ang matinding bersyon ni Wilfredo na siya di umano ang binangga ng siklista at siya ang tunay na biktima sa nasabing usapin. Nagmamaneho po ako ng kotse ko, traffic po sa Along Espanya. Nung malapit na po kami ng Welcome Rotonda, pumreno po yung kotse sa harapan ko. So, pumreno rin po ako. Kaya may biglang may bumangga po sa likod ko na malakas. Inambre ko po yung sasakyan ko, binuksan ko yung pinto ko. Pagtayo ko po sa may pintuan ko, nakita ko bisikleta po. Sabi sa akin, bigla kang pumreno eh. Kung hindi ka ba namang gago eh. Sabi sa akin. Sabi, dinerte finger ako. Tapos sinuntok ko yung kotse ko. Nung nakagwantes po siya, may mga knuckles. O UP po yung kotse ko. So, ginawa ko, lalapitan ko, tumakbo. Nagpasikot-sikot po siya sa mga sasakyan. Ginawa ko po, binagtas ko po yung Quezon Avenue. Tinabihan ko po gano'n. Sabi ko, tabi mo. Mag-usap tayo. Tabi mo. Binangga mo ako, sinuntok mo yung kotse ko. Sabi sa akin, ulul. Sabi sa akin gano'n. Pumunta siya sa kaliwang side ko. Ginawa ko, makikita niyo naman sa video ng CCTV footage ng Kinabi ko po yung kotse ko sa kaliwa para maharang ko po siya. Ang ginawa po, ibinangga po yung bisikleta niya doon sa pintuan ko. Siguro para isin na, hindi ako makababa. Ginawa niya, tapos sinuntok ko yung side mirror ko. Tapos, akmang tatakbo siya, makikita naman rin sa CCTV na gusto niya tumakbo ulit. Inaanin ko sa silakbo ng damdam ko, naano ko siya, nabatukan ko. Pero nung nakita ko po yung mukha niya na para akong dadambahin, yung siguro naman kailangan dumepensa rin po ako. Matanda na po ako. Binulot ko yung baril ko, nagkasako. Matigilan din po siya. Ganun lang po, pero wala po akong panunutok na ginawa. At dahil nga dito, marami sa ating mga kababayan, lalo na sa Senado at Kongreso, ang nanggigigil sa kwento ni Gonzales na para bang naging kasalanan pa ng siklista. Ayon naman sa iba nating kababayan, kung pagbabasehan ng video at CCTV footage, malinaw naman na ang may kasalanan ay si Gonzales. Ito din ang dahilan bakit gustong bigyang pansin ni Attorney Fortune ang nasabing usapin. Ang nakita natin dun sa video, especially dun sa second video, are the following. No? An attempted homicide. Bakit? Kasi gusto niyang banggain yung siklista eh. Paano kung nabangga niya talaga yan, tumumba, tapos nasagasaan ng mga, di ba, may mga sumusunod na kotse. Paano kung kunyari nangyari yon? Ang proximate cause ng homicide, ng pagkamatay nito siklista, yung pagkakabangga. So it's an attempted homicide incident. What else? There is yung slander by deed. Nung sinampal binatukan itong siklista in full view of the public, no, to the damage and reputation of itong siklista na to, who wasn't even doing anything, ha? Buti man lang kung kunyari nagtaas ng mga kamao tapos gusto makipagsuntukan. Hindi. Walang nihaniho, basta na lamang binatukan siya. What else? There's grave threats. Kasi makikita din uli dun sa video, nilabas yung baril, kinasa. And by bringing out your gun in public when the other person is unarmed, no, is a crime, no, under our revised penal code. Okay? So, makikita mo that all of these things could be filed. Kaya naman, nanggigigil na si Senator Jinggoy at mga kasama tulad ni Tulfo na makaharap itong si Gonzales sa Senado. Pero sa iba nating mga kababayan, move on na dapat dahil nagkayos na umano sila. Well mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment nyo lang ang inyong opinion at ating pag-usap. Congressman Busos, you will be the last one to ask question, and then after that we will be suspending our hearing. Thank you, Mr. Chair. This would be quick, Mr. Chair. Mr. Chair, just for the second part, I would just like to have to question or ask question for General Torre. General Torre, kanina po a while ago, dun sa phones, lahat naman na-receive. Nag-resign na po kayo? I requested that to be removed as QCPD District Director, sir. Oh, okay. Though I
find it medyo nakakalungkot ng konti yon sapagkat personally nasusubaybayan ko po yung trabaho po ng mga district commanders natin, district officers, including the NCRPO director natin. Alam ko kung paano kaaktibo yung mga directors natin. Anyway, it's unfortunate but I find it laudable, no? Considering na syempre iba naman yung naging dating sa ibang mga tao yung presentation po nung Mr. Willie Gonzales. I am just consistent because in all inquiries, no, in aid of legislations, I do not dwell so much on the legalities, no, kasi I leave that to the sound judgment of the court. Usually ang inahabol ko is to how to improve the system or the framework dun sa public safety natin. Considering nag-offer na po kayo ng signation nyo sa post nyo po, no? Before I ask you further, I take that as your commitment na mas itaas pa yung antas ng professionalism. So, General Torre, dun po ba sa presentation nyo kay Willie Gonzales, ano po ba talagang intention nyo doon? If I may ask. Well, on the hindsight, sir, gaya ng sabi ko kanina, on the hindsight, which provides us with 2020 and perfect vision, that was something that's not I should have done in the first place. But the intention there is just to accede to the media request for them to prefer questions to and interview Mr. Willie Gonzales. Is it a safe assumption considering I myself sinasabi ko sa mga visits ko sa mga kampo, I keep saying that the police are the public and the public are the police. Hindi po ba kaya natin gagawin itong mga ganitong pagpe-present sa netizens, no, sa mga tao na rin, sapagkat gusto na rin natin silang ini-involve. Sayang nga lang naging iba po yung dating, no? Nevertheless, siguro po din sa act ninyo na kayo nag-resign, mas makilala po kayo. Kaya po kung kayo tinanong ulit, General Torre, marahil kanina na itanong na rin po sa inyo yung tinanong kong yan, dalawang tanong ko pong yan, sapagkat tama po ba na sa QCPD kayo rin naman yung nagpasimula ng response na 3-minute response time? Ako saan nakakapunta kayo sa responde within 3 minutes, tama po ba? Opo, sir. Tama rin po ba na sa QCPD lang nasubukan nyo na po yung parang 3 shifts na po ba yung police dyan? 8-hour duty lang, ano po? Opo, sir. Binabanggit ko to kasi nandito yung NCRPO director natin and there are other directors, no? Sayang kasi dapat kung ganito kaaktibo at ka-alerto yung mga netizens natin, sana continuously and consistently i-share natin sa kanila yung strategies natin na kasama po sila, no? Na mapaayos at maayos natin yung framework, no? Yung framework. May achievement dito yung mga tao. Ikaw yung nagsakripisyo, pero alam ko yung bottom line nito, mas gaganda yung serbisyo pa ng PNP as an institution sa bayanan. So I hope since we have the director here, the NCRPO director, siguro in the coming days come up with an SOP kung kasi hindi lang naman minsan mangyayari. Just earlier pag upo ko may presentation si Congressman Bosita, the distinguished representative of One Rider, no? Marami pang mangyayari dito sa daan at may involve ang mga tao. Yun kasi yung habol natin mag-involve ang tao, maging alerto, pero kapag pinresent natin o kung gusto natin may presentation tayo, ano po yung actual na SOP? Dapat nandiyan yan, 1, 2, 3, 4. Gusto ba natin? Kasi nung una, gusto lang natin na ma-identify. Then, nagawa niyo po yun. Doon ba sa presentation, dapat hanggang saan lang siya para hindi tayo mapagbintangan lawyering for the suspect. Yun po kasi yung pwedeng maging akusasyon Pero nevertheless, may na-achieve tayo dito. And as for General Torre, hindi naman po kayo talaga yung sentro dapat ng usapin dito May nahabol talaga tayo, no? Doon sa mga road rage na to. Mr. Chair, before I
And I still believe that the good director of QCPD, the outgoing district director, would still make difference, no, in the lives of other people. And I would like to thank you, General Torre, for serving the people of QCPD. And ito achievement na rin ng netizens natin, mga nangyayaring ganito. Let us learn from this experience and come up with a better framework, no, and response. So I leave this to our very energetic General Nartates, no, NCRPO director. Napakalaki ng challenge dito sa NCRPO. I hope we could replicate yung mga nasimulan dun sa QCPD. Magawa rin po natin sa mga ibang distrito. Yung hindi ko minamalit yung naging insidente, pero from there, isa sa mga pivoting point ang insidente about Gonzales para mas satisfy pa natin yung mga sambayanan. In closing, ulitin ko, yun yan eh. Nasanay na yung taong nakikipagtulungan. So, gamitin na natin to. Kanina, may nasabi ka si NCR po director natin na may mga information na hindi umaabot agad po sa inyo. So, probably you could devise a system, no? Para ma-perfect natin at yung response natin mas bumilis. Thank you so much po sa serbisyo ng PNP. Talaga pong kailangan lang tayong mas magtrabaho pa ng todo sapagkat inintay din po ng sambayanan na yung serbisyo po natin talagang 24/7. Maraming salamat po.